Mga nasa 276,000, mga ganon. Ang mga ginastos ko, approximately talaga, mga 500,000 yung yung Dito, sa kabila. si Biala, kunan mo lang si Biala. Sibuyas. Salamat po sa biyaya. Biala daw eh. Bahala na kung mag-ano tayo. Si Biala. Madali po yan, Jer. Sa farm siguro. Sa carrots yan, sa carrots na ano. Eh, pinamigay daw. Kuya, kumain ka muna ako, Jim. Pero ba ba? Meron pa! Tinira talaga yung isang gano'n, no? May magpara sa'yo. Meron pa ba ano? Hanap tayo ng plastic. May mga ano dyan, mga plastic. Kasi bigyan kay Biala kasi naka-ano pala. Nakaalis na dito kasi. Kausap ko siya kapatid ko kaya ano ko sa tatay ko kaya. Hey guys, this is Jeff Abante. Ayun guys, good evening. Happy Sunday everyone. Dito tayo sa kusina dahil mamaya magluluto ako ng ito. Lulutuin ko mamaya. Magluluto kami ng french fries ng misis ko habang naghahanda siya ng kanyang pansit bihon. Ayan. Yung kanyang chicken ay sasahog. At saka yung chicharo. Ayun. Happy Sunday everyone at saka shout out sa lahat ng mga nag-comment sa ating video. Thank you na meron pa rin nanonood kahit minsan na lang tayong naggagawa ng video. Ngayon, try namin na every Sunday, every week ay meron tayong video. So today, ang ating pag-uusapan o itatopic natin is bakit yung mga nasa Canada na mga nagtatrabaho sa Canada is halos hindi nakakauwi sa Pilipinas. It takes mga ilang years. Merong umaabot ng 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, 25, may 28 pa na years na hindi nakauwi. So, ayun, yung misis ko nalulungkot. Bakit parang malungkot? Parang nakabukas yung natin. May kukunin ka ba doon? Nakabukas yung aming lagayan. Ayun. So, yun guys. Pag-usapan natin, isi-share natin today. At saka, kung ano pa, meron pa kayong mga i-comments, gustong malaman dito sa Canada, mag-comments lang kayo sa ating mga videos. Try naming mag-share ng totoong buhay nangyayari dito. At para magkaroon kayo ng idea, lalo na yung mga gustong mag-abroad, gustong makarating sa Canada. Dahil ito po ang reality ng namin. Ang buhay dito. Misis ko nanigas na. Malamig kasi galing kami labas eh. Nanigas na sa kasi magluluto ng ayan. Grabe daw nanigas. So yun guys, pag-uusapan natin o aming i-share today yung mga reason bakit hindi halos nakakauwi ng Pilipinas yung mga nag-work dito sa Canada. One reason is baon sa utang. Pangalawa, mahal ang pamasahe. Pangatlo, Maraming miyembro ng pamilya. maraming miyembro ng pamilya na uuwi. So, mas mabigat. Pangapat, mas gustuhin pa nilang ipadala kaysa umuwi sila. Kasi, medyo malaki po ang gagastusin. So, i-share lang namin yung tulad nung sa amin, nung umuwi kami ng March 2024. Sample lang. So, ngayon, 25, 26. na ngayon. So, 2 years na. Magto 2 years pala.
Kasi February pa lang ngayon eh. So magto 2 years pa. Oh. Magto 2 years Next oh, month. next month. Magto 2 years na kami hindi nakauwi. Kaya nung last video, kung mapanood nyo yung last video namin last week, eh, nagbabayan nga kami. Dahil sabi ng misis ko, 3 years na, 3 years sabi mo eh. Sabi ko 2 years lang. So, tama nga magto 2 years pa lang. So, yun guys, i-share namin yung mga nagastos lang namin. For example lang, sa amin lang to, ano kami, tatlo kami, ako, misis ko, aking anak. So, doon sa aming ticket, ay nagkakahalaga siya ng 2-3 ang isang tao. So, 80,000. Ang isang tao. O, 80,000 plus. 80,000 sa ano, 80,000 sa peso. So, sa aming tatlo is 6,900. Tama, di ba? 6,900. Mga nasa 276,000. Mga ganon. 276,000 yun. Yung ano lang yun, pamasahe lang Ng back and forth. ng back and forth. Dito sa Canada to Maynila, Calgary. Calgary kasi ang pinaka malapit namin na ano na airport at city na saan kami sumasakay. So doon pa lang guys, mabigat na. Tapos yung aming ma-remember ko, hindi ko na makita kasi yung ano, yung aming, kasi umuwi pa kami ng ano, may province kasi ako eh. Ang misis ko, taga Bataan. Ang bahay namin nasa Maynila. Meron kaming bahay, rented na ngayon. Tapos yung province ko kasi, umuwi pa kami ng Negros, Dumaguete. So, doon sa, kasi kailangan namin bisitahin din yung side ko. Side niya, punang bisitahin namin. Maynila lang naman, Bataan. So, madali lang. So, siguro kung di ako magkakamali, nasa 20, more than 20,000 yung tatlo kami doon. Back and forth na rin yun. Manila to Dumaguete, Dumaguete to Manila. So yung pamasahe pa lang yun. So, nasa 300 na siya, kung tutuusin. 300 plus na, mga ganon. So, medyo mabigat yun para sa isang mga nakatira dito na uuwi ng Pinas. Siyempre, hindi lang naman yun ang ano mo, yung gagastusin mo. Siyempre, ang ating behavior as a Pilipino, di ba? Ano ba behavior natin? Na, ito lahat. Oo, ganun ang behavior kasi natin na pwedeng tayo lahat ang siyempre, ikaw ang nasa abroad. Yun pinakamagandang ano doon. Ikaw maraming pera. Yun ang set of mind ng mga nasa Pilipinas. Ikaw ang manglilibre. Ay, hindi. May yun na talaga. Wala na yung mga gawa. Kahit na kayo guys, di ba, nasa Pilipinas, di ba yun ang set of ang mind din nyo na nasa Canada siya. Marami ang pera. Di ba? Ganun din ang ano ko, isip ko noon na nasa Canada, maraming pera. So, syempre, ikaw ngayon ang gagastos. Sample, yung sa amin pa lang, kung hindi ako magkamali sa mga ginastos namin, Maynila, sandali nga lang kami sa Bataan, tapos ilang weeks tayo sa Negros? 2 weeks kami sa Negros. Ang mga ginastos ko, approximately talaga, mga 500,000 yung yung nagastos namin. Lahat na yun. Lahat ng siyempre, hindi mo maiwasan yung maghahanda ka, siyempre, nandoon na yun lahat eh. Hindi mawala sa ano yun eh, sa mga Pilipino. So sa amin lang yun, 3 lang kami ha. Depende pa rin yun doon sa pamilyang uuwi. Siyempre, merong mga pamilyang talagang mas bongga pang maghanda, bongga pang gumastos. So, sa amin lang mga 500,000 kami, aming mag-asawa, 2024. So, yun yung mga isa din sa mabigat. Dahil pag umuwi ka, kailangan mo rin gumastos. Tapos,
pagbalik mo, marami ka na utang. Oo, tulala ka. Tulala ka ngayon kasi ang credit card mo, nagamit mo na. Siyempre, dito naman kasi sa amin, dito sa Canada, parang nagtrabaho ka lang din sa Pilipinas na, kumbaga, umiikot na yung, ano mo, yung sweldo mo. Pagka sweldo mo, bayad sa utang, tapos trabaho ka naman, minsan, may utang ka pa, wala ka pang susulduhin. Ganito din dito sa Canada. The more kang may mga kinukuhang mga bagong sasakyan, bagong bahay, bagong appliances, bago lahat, the more kang maraming utang at the more dapat magtrabaho ka. At isa pa dito, bawal magkasakit dito. Once na, ang ano kasi patakaran dito is, no work, no pay. Yan ang ano. Kung wala kang trabaho, wala kang pambayad. Bawal din dito na madili-dili ka sa pagbayad mo dahil magiging homeless naman ang kalabasan mo pag hindi ka nakabayad tulad ng mga mortgages. So, yun yung mga reason na hindi nakakauwi yung mga nandito sa Canada. Alam ko, hindi lang dito sa Canada, may mga bansa. US. Mga bansa din, US din, ganyan. Pero, wag lang yung mga nasa, yung tulad ng dating nagtrabaho ako sa Saudi Arabia kasi libre ang flight ticket namin doon. Every 2 years naman yun. So, doon, every 2 years, makakauwi ka talaga. Yun yung nasa doon ako sa Saudi Arabia. Pero pag dito sa mga Canada, US, mga bansa, baka Australia, kasama pa yan sa mga ano. Kasi lahat, kung ano ini-income mo, pambayad lang din. Kumbaga, yung buhay namin dito, day to day, month to month, is parang trabaho ka lang, pambayad, negative pa yung nagiging negative pa yung income mo. Once na siyempre, magkakasakit din tayo. Pag once na nagkasakit, mababawasan yung income, yung matatamaan doon yung namin, yung mga mortgages, yung mga bayarin namin. So, yun po yung mga reason na mas gustuhin pa ng mga nasa Canada na mag-stay na lang, o papadala na lang sa pamilya nila, mga mahal sa buhay nila, hindi na lang uuwi, hanggang hindi mo na makikita yung mga magulang mo, mga kapatid mo. Kasi kung umabot ka dito ng 28 years, so, kunwari, dumating ka dito ng mga nasa 30. O yan. sabi natin mga 20. 20. So plus 28 is 48 ka na. 48 ka na. Hindi ka pa nakakauwi. So, hindi mo alam kung Mga kaklase mo. di mo nakilala. Di mo naman, di ba? Ikaw, yung mga kaklase mo na, nakikilala mo ba ngayon? Hindi na, di ba? Siyempre ako, lalo na ako, yung mga klase ko nung elementary high school, hindi ko nakilala yung iba, lalo yung hindi ko kapitbahay, hindi ko nakilala. Kahit na yung mga kabataan dun kung saan ako pinanganak, talagang hindi ko nakilala yung mga bata na lumaki, yung mga mas bata kaysa sa akin. So yun guys, ganun po kahirap ang sitwasyon din ng mga nasa Canada. Yung gusto mong umuwi pero mas pipiliin mo pang ipadala, piliin mo na lang piliin mo, unahin mo na yung utang, mag-stay na lang, o baka next year, puro na lang ganun ang nasa plan ng isip mo, next year, sana next year makauwi. Hanggang umabot na lang yung maraming taon, hindi ka nakakauwi. Hopefully kami ngayon, 2 years, magto 2 years na, hindi pa kami nakauwi. Magto 2 years na, hopefully, kung ipagkaloob ni God, palagi kaming nagsasabi, next year. Ganun palaging namin. Nung nagbakasyon kami, sabi mo, within 1 year, makauwi kami. Yun, magto 2 years na naman. Hindi pa namin alam. So, kumbaga, pangarap na lang sa mga tulad namin may mga bahay na dito, may mga nandito na yung pamilya. Parang pangarap mo na lang yung uuwi ka ng Pilipinas dahil nga doon sa mga reason na utang.
Basta hindi talaga may iwasan ang utang dito. Palaging may utang talaga ang mga nandito. Basta nakatira na kayo dito, magkakautang kayo. Hindi na yan ano, kumbaga tawag ito. Hindi na excuse. Di ba? Magkakautang talaga. So yun guys, ano pa bang ano natin, pag-usapan pa natin ano pa bang mga katanungan nyo guys for the next video natin na pwede naming ma-share para sa sunod naming magkaroon kayo ng idea sa buhay dito sa Canada. Siguro baka next natin is naman ang natin. Siyempre, mga mga goods. Mga goods. Oh, Mga good naman ng pagtira rito sa Canada. anong mabuting din pala no. So sige, pag-isipan natin kung anong mga comments niyo diyan. Shout out sa lahat, lalo na kay Merlin, sa aking schoolmate na palaging patuloy na comment sa ating video. Thank you, Merlin. Kahit papaano mayroon akong masugid na followers na kaklase. Thank you. At nagtiyaga kang panoorin yung mga kwento namin dito. Sana meron pa kaming ma-share. Hindi lang sa iyo, sa mga lahat ng naghahangad na mag-Canada, na kung ano man yung mapupulot nyo, ano yung matutunan nyo, na pwedeng i-apply nyo pag kayo naman ay makarating dito. Kasi lahat naman ay naghahangad. Ako din naghahangad. Kaya nga dapat i-share mo din yung mga goods din dito. Good side, bad side. Yung mga good side na pagtira mo rito. Pag-isipan natin yan ng yung good side na yan. Misis ko naka-open ng ideas para mag-share. So, next topic na lang siguro yan. Pag-uusapan natin kung ano yung i-share. Baka misis ko ang mag-share next next episode. So yun guys, yun lang yung mga reason bakit hindi nakakauwi halos ang mga nasa Canada. At siguro next ano pa ba? Yung mga nagdo-double job, triple job. Pwede bang yan natin yon? Bagay, di naman tayo kasi gumawa nun. Wala tayong idea. Wala kami idea kasi dun guys. Next naman, good side naman ang pagtira rito sa Canada. Good side naman daw. Hindi naman lahat, diba? Hindi, bakit ko pinapakita kasi yung ganito? Para alam nyo yung sitwasyon din ng mga nasa Canada. So, may mga good side. Maraming ang video sa puro good side lang lumalabas At least tayo, nauna yung bad side. Sa good side tayo. Sige. Ma-inspire naman sila. Okay. So yun guys, maraming salamat uli. Thank you palagi sa mga nanonood at saka mga hindi pa dyan nakapag-subscribe sa amin, pa-subscribe na lang at pa-share na lang yung ating video para kahit paano maingganyo pang gumawa ng mga videos. Kasi ang video namin noon is, ang plano ko lang talaga dito is personal lang, yung gala lang, yung mga ganun. Pero ngayon, try naming i-share kasi marami pa rin naghahangad talaga mag-Canada. Siyempre, may mga bagong sibol na hirap ng buhay sa Pilipinas. Alam naman natin yan. Lahat sa Pilipinas o may yung karating dito na mahirap talaga ang buhay sa Pilipinas. Lalo na ngayon na ang daming crocodile farm. Nagagalit ang misis ko sa crocodile farm. So yun lang guys. Ano na? Wala daw ako doon. So yun guys, maraming salamat sa panonood. Thank you at saka God bless everyone. May sasabihin ka pa, be? May sasabihin pa yata misis ko. Wala na. So guys, maraming salamat. Magluluto pa tayong pansit. Kaya nga, magluluto pa rin ako ng French fries. So, gusto lang namin na ma-share kami every week. Kaya kami palaging dalawa. Siguro ngayon, puro kaming dalawang mag-asawang nakikita nyo sa videos. So, para yung mga
mag-asawa, nandito na yung mister, o nandito yung missus, at least magka-idea na kayo bago kayo dumating dito. So guys, maraming salamat. God bless. At wala ka na sasabihin? Oh. Babo! 15 kilos. Kita ba? 15 kilos, 6.60. Hey. Yan. Ito, carrots at saka sibuyas. Yan, carrots at saka sibuyas. Natin yan sa church. Ayan. Mabigat, 15 kilos. It's Sunday. Happy Sunday everyone. February. Oh, February 1 na. February na pala. Ayan, labas na tayo bahay. Ayan ang ating ano ngayon, ang ating kapaligiran. Ayan, wala nang ano. Wala nang dahon. Dalawang sasakyan. Ito. Ayan. Makay ng misis ko. Patayin ko lang muna ito isang sasakyan. Una ito isang sasakyan kasi inaandar ko lang. Medyo malamig pa rin naman. Ayan. Patayin lang natin. Dali. Susiyan ko lang para ayan. Patayin natin. Ayan. So, pinaandar ko lang siya. Ayun. Tapos dito na tayo sa ban. Ban. Ayan, asok na tayo sa ban. Ay, lamig. Ayan. Tayo, ayan, misis ko. Siya daw magbibideo. Ayan. Happy Sunday everyone. Maganda ang weather today. Parang wala, ano yata, negative 1 lang ata. So, ayan. Punta na tayo ng church. Sarap na ano, ng climate. Woohoo! Napakasarap. Parang Pinas. Pinas na Pinas. Parang Pinas, malamig din. Parang Pinas. Style lang yun. Kunwari lang yun. Para baka no, feeling mo nasa Pinas ka na. Parang Pinas. Yung pala hindi. Ayan. Happy Sunday everyone. Nama tayo. Sisimba muna tayo. Medyo gumaan-gaan naman ang ating mga kalooban. Yeah guys, malapit na kami sa church. 5 minutes lang naman galing sa bahay. See you. Tayo, yung misis ko. Baba na tayo. Ay. Sige na, halika na. Bagal ang misis ko bumaba. Ayan na, natin na. Baka susi na iwan ko. Na tayo, baba. Akit na tayo.